ng dagat na hindi mo lubusang ma-imagine ang aktwal na lapad at lalim nito. Kahit na sa mga impormasyong ibinabahagi ng science at mga pananaliksik. Batid ito ng ilog, ayon sa tula ni Khalil Gibran, na the river cannot go back. The river trembles, nangangamba sa pagkakita niya sa lawak ng dagat. Nalalaman niyang sa pagpasok niya nito ay tiyak na mawawala na siyang tuluyan. Ngunit alam ba ninyong may isang hayop that can navigate the ocean at nakababalik pa sa ilog kung saan siya nagmula? Kilalanin natin ang mga salmon at kung paano ang kanilang paglalakbay ay nagpapakita ng katatagan. Salmon ang common na tawag sa euryhaline ray finned fish na galing sa genera Salmo at Oncorhynchus ng Salmonidae family na native sa North Atlantic at North Pacific. Na-classify sila bilang keystone species sa ilang bahagi ng mga lugar na nabanggit. Ibig sabihin, ang pagkabuhay at pati na ang pagkamatay ng mga isdang ito ay nagko-contribute sa pangkalahatang kalusugan ng kapaligiran. Ang mga salmon ay nakakategorize din na anadromous. Nabubuhay sila sa fresh water at salt water. Hindi ito yung ang isang species ay nasa dagat lamang at ang isang species naman ay nasa tabang tubig nabubuhay. Kadalasan sa mga salmon ay nakapamumuhay sa fresh water at sa salt water at balik na naman sa fresh water bago ito mamatay kung hindi nahuli at nakain. Bumabalik kasi ang mga salmon sa kanilang birth river para mangitlog ng mga panibagong mga salmon. Pagkatapos na mapisa sila sa mataas na bahagi ng ilog o head streams, ay nag-uumpisa na sila sa kanilang paglalakbay. In their juvenile years, doon lang sila nanginginain sa shallow rivers, wetlands, at lawa. As adults, tumutuloy na sila sa malapad na karagatan at namumuhay gawa ng karaniwang isda sa dagat. Kung dumating na sila sa panahon na kailangan na magparami, ay babalik sila kung saan sila nanggaling. Nagbabago din ang kulay ng kanilang kaliskis mula sa shiny grayish color ay nagiging rainbow colored or red ang kaliskis nila. Depende sa species. Para makapangitlog ang babaeng salmon at makafertilize sa itlog ang salmong lalaki, ay lalangoy sila patungo sa ilog. Susuugin nila ang rumaragasang tubig. Lalangoy sila pataas. Kinakailangan nilang makatalon vertically sa mga waterfalls habang patuloy na lumalangoy against water current. Matapos na malampasan ang mga panganib sa dagat, ibang mga predators naman ang kakaharapin nila sa ilog. Ang mga oso at iba pang klase ng hayop na alam din ang season ng kanilang pagbabalik sa ilog. Yan ang dagdag na hamon sa kanila. Hindi na rin kumakain ang mga ito habang naglalakbay pa itaas. Kung hindi sila mahuli at makain o maubusan ng enerhiya, ay maipapangitlog ang more than 4,000 eggs per female salmon. At pagkatapos ng mahaba at mapanganib, ngunit matagumpay na paglalakbay, marami sa kanila ay namamatay. Hindi lang ang mga buhay na nilalang ang napapakain ng mga salmon. The dead fish, after spawning, give nutrients to the river, feeding other organisms in the river. Napakapambihirang paglalakbay. Ang lahat ay para mapatuloy ang cycle at survival of their species. Nagpapatunay ang buhay ng salmon sa grand design ng mailalang. Ganitong buhay ang nakadesenyo para sa kanila. Hindi alintana ng mga salmon ang mga kapanganiban. Maganap lamang ang tanging layunin ng kanilang buhay, ang makapag-reproduce. Ang kanilang katatagan o resilience ay udyok ng pagtupad ng nakadesenyong layunin.
isang kamangha-manghang patunay ng kanyang wonders of creation.